Kababayan ko, medyo kakalma tayo sa pagbusisi nito. Okay lang ha. Let me remind to all my viewers. Shoutout kay Nanay Carmen. Yan, and Tita Judy Basco and Tita Lily Ragasa. So, let me remind to everyone of every Filipino. Okay? Tuloy-tuloy na natin to para maganda. No? Sabi dito mga kababayan ko, Senator Amy Marcos, kung magpakatotoo kayo. Uy, medyo ano to Sabi niya dito, ulitin nga natin kung magpakatotoo kayo! Kayo! Nako kayo talaga. Magpakatotoo daw kayo. Kung. Nako medyo kikilabutan tayo. Sabi ni Super Ate. Ito, hindi ko binabanatan Senator Amy. Just want to be clarify. Baka mamaya, may nagre-record, may nagsusumbong doon. Sabihin, binabanatan ka ni biyahe ni Koy, Senator Amy. Paki-review po ito, ha? O, ito. Hindi ito banat. Paglilinaw lang natin. Okay, sabi dito, mga kababayan ko, to inform the Filipino people, sabi ni Senator Amy Marcos, binweltahan ni Senator Amy Marcos ang ilang miyembro ng Kamara na naunang naghamon sa Senado na ipahayag ang kanilang totoong posisyon sa economic constitutional reform. Mga kababayan ko sabi pa dito, iginiit ng senadora na ibinunyag ng kongresista ang senadora na ibunyag ng mga kongresista ang totoong intensyon nila sa likod ng charter change o chacha, mga kababayan. Sabi pa dito mga kababayan ko, sabihin na natin ang totoo. Magpakatotoo ka, sister. Yun lang ang payo ko. Huwag ka naman economic, ek-ek. Alam naman nating hindi economic, ek-ek ang pakay. Bakit hindi na lang talagang ipagtapat kung ano ang nais na pahayag ni Marcos? Panayam niya sa DZBV. What? Medyo na ano ako dito Medyo na curious ako dito Ito. Sabihin na natin ang totoo. Magpakatotoo ka, sister. Sino sister, mga kababayan? Kasi marami akong pwedeng isipin dito Sino sister to? No? Sino sister to? It's either sister... Sino ba sister niya Dalawa lang naman na sister niya, mga kababayan ko. Magpakatotoo ka, sister. Sino sister? Si sister-in-law? O si biological sister? Di ba mga kababayan ko? Double meaning to, Senator Amy Sabi niya dito. Ayan dalawa lang naisip ko Hulaan nyo na kung sino. Ayan sabi pa dito mga kababayan ko, nababahala ang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapalawig ng termino ay magre-resulta ang korupsyon at iba pang masamang kahihinatnan na maaaring pinapaboran ang ilang miyembro ng Kamara. Oh my gulay. Remember nyo to tandaan nyo to. Medyo malalim yan. Tuloy ko lang to. Kung talagang term extension ayan, yung 3 years term na yan ay nagbibigay ng ang korupsyon at kung ano-ano pang ideya, palagay ko lahat ng sang-ayon na habaan ng termino at kung no term limits ang usapan, di basta-basta ang anti-dynasty. Ano ba talaga aniya ni Marcos? Mga kababayan ko. Medyo na point of view ko to. Etong paragraph na to. 'Di ba? Nababahala daw si Senator Amy Marcos na pagpapalawig daw yan ng termino ay pag magreresulta ng korupsyon at iba pang masamang kahihinatnan na maaring pinapaboran ng ilang miyembro ng Kamara. Sa member ng Kamara, medyo lusot doon. Pero yung pagpapahaba ng termino, mga kababayan ko, medyo may naiisip ako. Sabi pa na, medyo may naiisip ako, mga kababayan ko Naalala ko lang kasi. Diba nung panahon ni Pangulong Ferdinand Pangulong ng tatay niya na si FEM. Totoo to. Panahon ng tatay niya si FEM.
kung namuno si FEM ng almost 20 years sa bansa, so ibig ba sabihin nito, yung ginawa rin ba ni FEM is pangungurapsyon sa loob ng pamahalaan niya? Hindi totoo lang kasi sabi ni Senator Amy to Ito lang nababahala ang presidential sister na pagpapaliwanag, pagpapalawig ng termino ang magreresulta sa korupsyon at iba pang masamang kahihinatnan na maaring pinapaboran ng ilang miyembro ng Kamara. Yung term, tapos ito, kung talagang term extension, ayan, yung 3 years term na yan. Ayan nagbibigyan ng korupsyon at kung ano, kung papasok ang charter change, 'di ba noon mga kababayan ko may prime minister tayo. Mga kababayan ko. Tama ba ako? May prime minister tayo. So ibig sabihin nito kung noon pa lang may prime minister tayo, correct me if I'm wrong, the federal form of government ang types natin parang US. 'Di ba? Parang ganoon ang constitution natin. So ibig sabihin ganoon ba 'yon? So ibig sabihin nito kung namuno ang tatay niya ng almost 20 years, parang sinasabi dito na sa pahayag ni Senator Amy, parang lumalabas tuloy ngayon, parang corrupt din yung tatay nyo. Hindi kasi, sa term, ang definition kasi ni Senator Amy, sa term, sa pagpapahaba ng termino ng isang politiko, is corruption. Mga kababayan ko. So, ibig sabihin nito, parang sinasabi mo na rin na 20 years na muno si Apo Lakay. So may problema ba sa 20 years na pamumuno? Kung yung tatay nyo nga, napansin ko, na 20 years na muno sa Pilipinas, napaunlad ang bansa natin, but we have no record na nangurap si Marcos. Meron, mga bintang. Ba? So hindi naman din siguro masama yung extension of term. Mga kababayan ko. Sabi pa dito mga kababayan ko nauna nang hinamon ng kongresista sa pamamagitan ng House Majority Leader Manuel Jose de Felipe ang lahat ng mga senador na isa publiko ang kanilang posisyon sa Chacha. Hiniling din sila sa Senado na kaagaran ipasa ang resolusyon ng both House of number 6 RBH para amyendahan ng ilang economic provision o constitution na partikular ang public service, education at advertising. Mga kababayan ko, nang tanungin kung susuportahan ba ang RBH 6, sinabi ni Marcos na no, hindi ko pa alam kasi kung ano ang forma ng resolution. Ayun ang problema. Ay, nako po. Espiritu, Charles Jocelyn Espiritu, please don't call Senator Amy Babalu. Huwag mong tatawagin si Senator Amy ganyan. Ayoko. Okay? Walang ganon. Please respect Marcos yan. Diba? Para kasing duda ako ay talagang hindi economic ang pakay niyan. Sabi ni Senator Amy. Talaga naman na inuwian namin kaya sabi ko yung totoo para sa akin. Buklatin natin lahat. Walang problema. Basta debate ilagay sa tamang pamamaraan. Wag insultuhin ang mga mamayang Pilipino. Suhol ng suhol diin ni Marcos, mga kababayan. Ay, nako po. 'Di ba? Ako lang, kung ako pag-uusapan, no. Ang nakita ko sa part na 'to is yung term, no. Unahin ko yung term. Gusto ko i-emphasize sa inyo Kung yung charter change ay ang pag-uusapan, kung ang charter change pag-uusapan, in the simplest way na pagkakaintindi ko, no? Basta correct nyo ako, mali ako. Kung charter change ang pag-uusapan, pabor kasi ako doon sa economical provision. Kasi yung economical provision, kahit magsawa kayo sa kakapaliwanag ko, mga kababayan ko, wala pa po ako nakikita doon na term extension. Mga kababayan ko, wala ko nakikitang term extension doon sa sinabi na yon. Kasi to be honest, hindi yun yung nakikita ko Kasi ang gusto lang ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, buksan yan nang matapos na yung economical provision, nang makapagpapasok tayo ng investors, mapaganda natin yung quality of education.
Kasi ako 100%, yan ang ginagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos noon na pumapabor sa mga mahihirap na Pilipino. Na hindi pumapabor yung 1987 sa mga mahihirap na Pilipino. Kasi kung pagbabasihan natin yung economical provision noon, mga kababayan ko, na ginagamit natin sa Constitution na pinapatakbo ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, we have farm to market. Okay? We have farm to market. Wala tayong middleman. Ngayon mga kababayan ko, nung napalitan ni Cory Aquino, yung economical provision, pinalitan niya nung naupo at nagkaroon ng kudeta na umalis nga itong mga Marcos, mga kababayan ko, ginawa nila Cory, naka-ready na yan. Kumbaga parang bylaws yan, naka-ready na yung papel na yan. Kumbaga pag upo ni Cory, ipapasok nila yung economical provision na yan na ang kawawa ang taong bayan. Example, dati farm to market, magsasaka, papuntang palengke. Mga kababayan ko, ngayon hindi na mga kababayan ko. Bakit ko nasabi mga kapatid? Imagine niyo, bakit ko nasabi? Hindi na ngayon. Tingnan nyo. Dati ganun. Ngayon mga kababayan ko, farm, middleman, tapos si middleman na magdi-deliver sa market. So, quote and quote, dun lumalaki yung presyo ng bigas. Diba? Bibilin ng mga middleman ng 19 pesos, ibebenta nila sa market ng 38 pesos mga kababayan ko. Pag nagkaipitan pa ng supply, mag-hoarding, tataasan ng presyo, yung mga middleman ang kumikita, hindi yung mga magsasaka. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pinayaman natin dyan, sa example ng economical provision na yan, mga kababayan ko, yung mga mayayaman talaga. So nagtataka lang ako doon, bakit ayaw ni Senator Amy Marcos na buksan yan, na meron pa siyang kinakatakot, no? Isa lang yan sa mga halimbawa isa lang yan sa halimbawa ng gustong mangyari ng ng Congress na maipasa ang RHB 6 mga kababayan ko. RBH 6 mga kababayan ko upang magawa na yan, matapos na yan mga kababayan ko. Well, wala pa ako nakikitang extension of power mga kababayan ko. Kung tag-usapan naman natin yung extension of power, wala naman problema sa atin, 'di ba? Bakit mga kababayan ko? Kung maganda ang nagagawa ng Marcos administration, going up mga kababayan ko ang bansa natin, 'di ba? Nakita nyo naman sa mga latest survey ngayon, ang ganda ng standing ng Pilipinas, fastest economic country. Mas mataas pa nga tayo sa China because China right now is facing nababankrapan China ngayon, mga kababayan ko, because sa kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Kung mapapansin nyo so namamayagpag ngayon ng Pilipinas. I think we are number 1 or number 2, mga kababayan ko. Nasa 6 spot si China, mga kababayan ko. Diba? Fastest economic country. Yan ang meron tayo ngayon, mga kababayan ko. So kung ganun ang bansa natin ngayon, kung mapapalitan pa natin yan, yung economic provision na yan, mga kababayan ko, mas mapapalawig pa natin yung pag-i-invest ng iba't ibang tao sa Pilipinas. Yan ang hindi ko maintindihan kung bakit na biggest question mark, kung bakit hindi gusto ni Senator Amy na buksan ang economic provision sa bansa, yan charter change. Mga kababayan ko, ang kinakatakot kasi nila, mga kababayan ko, it's either na ang kinakatakot kasi nila mga kababayan ko, sa tingin ko lang to ang kinakatakot nila mga kababayan ko, mawala daw sila sa position. Hindi naman magagalaw sa economic provision yung position ng senators. Doon ako nagtataka, mga kababayan ko, 'di ba? Hopefully sana maunawaan pa nila ang magawa ay para sa taong bayan. Because if they are for the Filipino people talaga, titignan nila yung kapakanan ng ating mga magsasaka. If Senator Amy Marcos loves the farmers, hopefully, sana titignan nila yan. I know, in the bottom of my heart, mga kababayan ko, from the bottom of my heart, nakita ko yung sakripisyo ni Senator Amy sa mga magsasaka. And I know na matagal nang hinihiling sa kanya na mga magsasaka to, mga kababayan ko. Lalong-lalo na yung mga cold storage, kagaya ng sa tatay niya, mga kababayan ko. Ganyan-ganyan na sinasabi noon, mga kababayan ko, ganyan-ganyan na inilalaban ng tatay niya yung ating mga farmers. Correct? Yan din at yan yung nakikita ko. So ito pa, mga kababayan ko, dahil doon, mapag-usapan na natin to, mga kababayan ko,
let's talk about dito mga kapatid. Hello mama, burahin ko muna to Bawal po mag-plug ng ibang channel. Ako mo naman po muna. It's my time eh. Okay lang. Hindi ako galit sa iyo, ma'am ha. Magpa-plug po tayo kasi nagta-topic po tayo. Pasensya na, binura ko muna ha. Ito lang mga kababayan ko, no? Mapag-usapan lang din natin. Total naman, napag-usapan naman natin to. Ito pa, balita ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos to. Kartel ng bigas, pinababantayan ngayon sa El Nino mga kapatid. It's connect to Kanina yung magsasaka pinag-uusapan natin and right now bagsak tayo sa mga magsasaka. Sabi dito mga kababayan ko, inalerto ng Department of Agriculture and DA at mga otoridad sa posibleng pagsasamantala ng mga hoarder ng bigas upang sumipa ang presyo nito sa merkado ngayong El Nino sa bansa. Mga kababayan ko ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat na ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng 2024 dahil papasok na ang imported at paparating na rin ang anihan sa Marso at Abril. Mga kababayan ko Sabi pa dito mga kababayan ko ang kailangan bantayan aniyan ni Laurel ay ang mga nais kumita ng maaaring gamitin dahilan ng El Nino upang magtago ng bigas para sumipa ang presyo sa palengke, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. To be honest ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na anytime mga kababayan ko, kung wala tayong mga middleman na ganito, ay for sure ang ganda ng pamumuhay natin. Hindi tayo per kilo-kilo ng bigas. Diyos ko po, mamaya paliwanag ko sa inyo. Ito pa, kaya inatasan ni Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa ang makipag-ugnayan sa Department of Trade, Industry at iba pang law enforcers agency upang bantayan ang presyo ng bigas sa palengke. I agree with that mga kababayan ko. Ito lang mga kababayan ko, no? Ito yung sinasabi ko, isa sa mga sakit sa ulo ng 1987's Constitution, no? Ito yon, yung mga kartel diyan sa bigas, yung ang tawag nila dito kartel, ang tawag ko middleman. Mga kababayan ko, yung kanila kartel, ako middleman ang tawag ko. Mga kababayan ko, nakaka-bad trip lang po talaga dito mga kababayan. Sa totoo lang, itong mga middleman. Biruin nyo mga kababayan ko, pinoproblema pa ng Department of Agriculture ngayon yan. Baka mamaya biglang mag-hoard, pataasin yung presyo ng bigas. Diba? Kung ako tatanungin ninyo, kung mabubuksan natin ang 1987's Constitution, mga kababayan ko, at yung economic provision, mga kababayan ko, yung advertising na tinatawag din natin, itong mga to ang mawawala sa bansa natin, to be honest. Kaya maraming takot na negosyo na nag-invest dito ang mawawalan ng kita. Totoo yung sinasabi natin Yang mga tao na yan ang mawawalan ng kita. Yan talaga ang mauubos. Sila talaga ang mauubos at mauubos mga kababayan. To be honest. Walang palag itong mga to. Itong mga to ang uubos at mauubos sila. Kaya pinakamatindi dyan mga kababayan ko. Kaya pinakamatindi dyan mga kapatid. Totoo to. Pinakamatindi talaga dyan. Yang mangyayari sa kanila. Sila ang unang-unang uubusin ng gobyerno kung magkataon yan. Kaya think of it mga kababayan ko. No? Sana pagtulong-tulungan natin to, ilagay natin sa wasto yung ating bansa. Nang sa ganon, hindi tayo nangangamba sa mga kartel na katulad nito. Well, para sa akin, pahirap sa bayan ang